malalim. Nagulantang umano si Senator Amy Marcos nang marinig ang mga isiniwalat nilang dating militar at security aide dating Ako Bicol Party List, Congressman Zaldico nitong Martes. Ito'y matapos ipahayag sa isang press conference ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na may nalalaman sila sa mga male-maletang pera. Nagsilbi sila kay Ko at bahagi umano ng kanilang trabaho ay ang paghahatid ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa nabigyan ng umunoy tinawag na basura, sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at National Security Advisor Eduardo Año. At maging ang ilang senador gaya ni Senate President Tito Soto, Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at dating Senador Bong Revilla. Dahil dito, isang resolusyon ang inihain ng senadora upang magkaroon ng investigasyon ukol dito. We were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Paiimbestigahan din ni Senator Amy Marcos ang ulat na may mga tumanggap ng 2 milyong dolyar na suhol kapalit ng pag-aasikaso ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Tapos maya't-maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila. Dahil dito, hinamon ng senadora ang mga whistleblower na humarap at ilatag sa Senado ang mga ebidensya. Nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sekreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na wala siyang pinoprotektang senador o kung sino mang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng male-maleta o manong pera. Giit niya, kailangan lamang manaig ang katotohanan, magkaroon ng due process, dangal ng institusyon at hindi ang trial by publicity. Pero kung si Senate Pro Tempore Ping Lacson ang tatanungin, duda umano siya sa mga pahayag ng dating Marines, partikular na ang halaga na binanggit nila. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Zaldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. Sumulat na rin sa Senator Ping Lacson sa Philippine Navy at Philippine Army para magsagawa ng record check o background check sa 18 umunoy dating Marines. Sa inisyal na ulat na nakuha ni Senator Lacson, 2 umano sa kanilang dishonorably discharged, habang ilan naman ay hindi kabilang sa Philippine Navy. Duda pa si Senator Lacson sa timing ng press conference o pagsisiwalat nila nitong Martes. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, hindi ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na. Gayunpaman, pag-aaralan umano ni Senator Lacson ang mga impormasyon ng mga dating militar bago umaksyon sa inihaing resolusyon ni Senator Amy Marcos. Hindi naman niya inaalis ang posibilidad na umabot sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga alegasyong ito.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.